Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Wow, mahal yan sana Paano all. mo babayaran? Isang daang iPhone 17 mamimigay daw, okay, ng libre. At saka ito ang catch. Itong kapalit. May mag-follow ka lang ng isang page. No? Ang tanong kasi dito, no? Page ba talaga ng charity yan? O yung page ng isang gasol? Okay? Mga stories na kung hindi nyo alam yung sagot ng mga tanong na yan, no? Kailangan mo itong panoorin itong video ito hanggang dulo. Okay? Hello mga stars! Welcome back sa isa naman content dito sa ating channel ng mga stars. Ako ba sa mga din, no? At ito ang Random Reaction Podcast, no? At for today's video, ang daming nag-viral ito, no? Ng isang influencer, no? At na ginagawang giveaway daw, nitong nakaraang araw, no? Ito walang iba kundi ang actress / yung influencer na si Ivana Alawi, no? Bumili daw ng 100 na piraso ng iPhone 17. Sana all, di ba? At ipamimigay daw ng mga followers niya. Well, trending to na milyon-milyon na mga views, milyon-bilyon na nag-engage, di ba? Pero may mga tao ring namulat ng mata na publiko, no? Na tungkol kung ano ang talaga ang nasa likod itong giveaway nito, no? Well, tatlong sources tayo ngayon, no? Yung mismong video ni Ivana, yung post ni World Awakens, no? At nagpababala sa publiko, at yung post niya sa Scoop, ito yung nag-compile ng mga reaction ng mga netizens, no? Syempre, no, yung aking opinion ko, no? Walang sugarcoat, walang takot, walang loika, at walang chichabuete. Okay? So, let's go mga stories. Ito na yung ating topic na ngayon. So, sige, panoorin natin yung mismong video ni Ivana para fair tayo, no? Para hindi tayo magko-comment ng hindi alam ng mga buong konteksto. So, tingnan natin ito. Galing ito kay Ma'am Ivana. Ito. So, lalagay ko na dito yung video niya para mapanood natin. Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Wow, mahal yan sana Paano all. mo babayaran? Kailangan ko kayo. Bad, charing. Of course, dala ko ang aking mga credit card. And nidala Credit ko. card, cash yan. Naghingalo yung credit card ko. Kano ba yung 100 na iPhone? iPhone 7 lahat, diba? Cash yan. iPhone 7. 4 to 5 million. Ganda na tapos bago sa check. Ano kayo? Dapat anong gusto niyo mga? Tara, bili na natin ng 1 pieces na iPhone 17. So excited ako, pero nakabahan ako sa card. Happy ako kasi 100 na tao ang makakatanggap and magagamit niyo to. Lalamig ako. Let's go! Dalawang maleta na pupunoy natin. Brown. Ready sa mismo Apple Store. Teka, Sabi nila, pero gusto di ba ko parang dali na. ang mahal Sir, may stock ka ba ng 100 iPhones? Tumulong na ako humakot. Ang ganda nito. May blue, tas may green. Teka lang yung maleta na yan baka hindi yan sa ng bayan yan Ginawa mo lang Bali, yung price po natin dito, ma'am, is... Lahat na to. Sana gumana siya. Yay! So, pwede na natin siya i-unboxing. Bayad na tayo. Manifest na kayo. Anong color ang bet mo? May mga orange, may green. Ganda nito. Let's unbox. So, ito na lang yung mga natitira nilang iPhone. Inubos na natin. Lahat to is brand new. wala yung iPhone siya. 5,000 pesos yan. iPhone 17 Pro. Tag-isang color para makita nyo. Ganda!
Ito yung orange. Ay, mag-unbox pa tayo. Yeah, Open din natin yung color green. Ang ganda niya, yung green. Very lucky yung color green. Favorite color ko to. Para siyang pink lavender. Oh, bisa ba na? Blackout. Charot lang. Ang ganda! Makukuha niyo siyang libre. Sobrang ganda niya. Sige, mag-unbox pa tayo. Nag-enjoy. Wow, matte black siya. Ang ganda. Tapos magpa-follow ka lang. And then white. Last na to. Last na. Promise, hindi na ako mag-unbox. Natutuwa na ako mag-unboxing. Ganda. Lahat ng iPhone 17 na to ay ipapamigay para sa inyo. Also, gusto ko din magpasalamat sa aking CP fam kasi gusto talaga nila marami ang mabigyan kaya tumulong sila. I'm so happy. All you have to do is follow their page. Ilalagay ko dyan sa baba. Make sure ma-follow mo sila kasi dun din tayo kukuha ng mga random followers sa mga kapag-uwi ng iPhone 17. And make sure to share this video. Halika na, mag-pack tayo. Okay, so mga stories na napanood natin ito, no? Okay, so, ngayon, mabasahin natin yung post niya itong, yung post ni Bro Awakes na. Ito yung post niya nag-viral din, no? Kasi tinamaan niya yung ugat ng problema, okay? So, sabi niya, no, wala pong libreng iPhone, okay? Sakit pakinggan, pero totoo. Sabi niya, napid niya, kaya ng algorithm yung promo ni Ivana dahil may mga followers na page niya na nag-engage doon. At bilang isang tao na nasa awakening space, no, nasaktan siya kasi yung mga tao na sinusubukan niyang tulungan mag-isip ng maayos ay naghumaling sa ganitong uri ng promosyon. Okay? At iniisip sa niya yung mga punto dito, no? Una, ikaw at ang attention mo ang produkto, okay? Hindi siya nagbibigay ng milyon piso dahil mababait sila, no? Binayaran nila yung mga influencers para makuha yung attention mo. Kapag na-follow mo yung page, no? Araw-araw na dadaan sa feed mo ang mga promotion ng casino. Pangalawa, ang pera na ginamit galing sa mga taong natalo sa sugal. Saan ba kumikita ang ng SeaWorld? Okay? Sa mga malalaro na laging natatalo. Okay? Yung iPhone na pinamimigay, binili ng dugo at pawis ng mga taon nalulong sa online G-World. Okay? So, pangatlo, ginagamit ang mga tiwala mo sa influencer. Okay? Dahil si kasi Ivana, di ba? Dahil maganda siya, dahil marami siyang followers, ang dami niya nga dun sa yung mga sa FB group, yung sa mga, pahit naman kasama si Ivana, binigay ako ng iPhone 17. Tama ko nakikita yan, ha? So, yan, that's why, yung ganyan, no? Pakiramdam ng mga tao, okay lang, no? Na casino ni-endorse niya, no? Pero negosyo pa rin yan, okay? At ang negosyo ng isang SeaWorld na yan, no, ay kumikita mula sa pagkatalo mo, okay? Sabi pa niya sa ulo na kapag sinuportahan mo ang ganitong giveaway, kapag nag-follow ka at nag-share ka, nagiging kasabwat ka sa pagpopromote ng online G-World. Okay? Online gasol. Okay? Tinutulungan mong hanapin ang sumusunod na biktima. Now, well, mabigat na salita yan, mga stories. No? Pero, meron bang kasinungalingan doon? Wala. Okay, wala. Meron naman na, yung nag-post na itong sa Scoop, no? Na nag-compile sila ng mga tweets mula sa X na dating Twitter, no? At pareho-pareho ang sentimiento. Na isang user, sabi niya, more than 1 million ang nag-engage sa giveaway. Pero nakakalungkot kasi ang mechanic ay mag-follow sa page ng isang itong page na yun, no? Ayoko magbanggit, pa-censor na lang yun. Hindi na rin siya magtataka kung may mga malululong mula sa mga sumali. Okay. At isa pa, no? Sabi niya, itong yung brand na itong promo na to, at ang buong giveaway, 100 items sounds great hanggang sa malaman mong ang ads ay AI control ay laging panalo ang house. Hindi ka mananalo ng iPhone, no? Pero maaari mong mawala ang sahod, ipon, at panggastos ng pamilya, no?
At ang pangatlo, no, sabi niya, if the Ivana thing was funny until I found out she was promoting G-word. Yikes. Yikes nga, no? So ngayon, sa aking opinion ko dito, no, mga stories, no, itong issue na to ay hindi basta-basta, hindi to basta-basta. Ito yung mga layers at gusto kong talakayin na maayos, no? Una, pag-usapan natin ang pinakasikat na defense na nakilala ko sa mga comment section, no? Kapag gagasol, di ba? Maggagasol talaga yan. Okay? Hindi mo kailangan pagsabihan. Okay? Alam mo, meron akong nababasa ng ganyan, no? At sa surface, so, parang may sense. Okay? Parang tama, no? Parang ito yung tinatawag nating logical fallacy na appeal to futility o fatalism. Yung parang walang silbi ang mag-iingat kasi nangyayari pa rin naman. Okay? Yan ay uri ng pag-iisip ng nagpapahintulot sa lahat ng uri ng kasamaan na nagpapatuloy na walang habon. Okay? May mga taong kusang naggagasod kahit walang giveaway si Miss Ivana, no? Pero ang punto kasi dito, mga stories, no, ay hindi yung mga taong decided na, no? Ang punto dito ay yung mga taong hindi pa nagagasol, yung mga taong hindi pa alam kung ano ang itong brand na to, diba? Yung mga taong baka ma-curious lang dahil sa isang follow, diba? Tapos isang araw, diba? Makikita mo yung mga promo na feed nila na na-click at nag-deposit ng content. Tapos pag nag-spiral na yan, at ang tinatawag na pipeline, okay, yung pipeline na hindi na nila kinukuha ng isang akbang, no? Kinukuha na nila sa maraming maliliit na hakbang nun. So, pangalawa, pag-usapan natin yung mga economics ng giveaway na ito, no? At dito na talaga pumapasok ng pragmatism, okay? Si Miss Ivana Alawi na may talent fee, no? Siguro 1 million din yan. So, let's say 100 na iPhone, no? Pero 85,000 yan, bawat isa, mga 8.5 million pesos, no? I-round off na natin, no? Sabihin natin 10 million, sabihin natin gano'n. Ang buong gastos na itong itong brand na to o yung page na yun, no? Sa promo na ito. Kasama sa talent fee at production. Okay. Kapalit niyan, 2.7 million followers, no? Agad itong brand na to, no? Itong page na yun, no? At yan ay potential customers. 2.7 million na tao na araw-araw makikita itong content ng content na yon, isa feed nila. Okay, yung pinopromote nila, 'di ba, na gasol, 'di ba? Sa industriya na itong G-word na to, no, o gasol, no, ang average lifetime value ng isang customer, no, ay libo-libo hanggang 10,000 piso, no, kahit 1%, no, na kahit 1% lang, na 2.7 million ang nagde-deposit at maglaro. Yan ay 27,000 na bagong manlalaro. At kung ang average loss na bawat manlalaro ay kahit 5,000 pesos lang, ay 135 million pesos na potential revenue para sa itong page na to. Okay, yung brand na yan. So, yung C-word yan, okay. So, 10 million na gastos na palit ng 135 million na kita na ito, yan ay tinatawag na return on investment o ROI. Okay? At yan ang dahilan kung bakit willing sila magbigay ng 100 iPhone na yun. No? Kasi barya lang yan sa kanila yan eh. Okay, barya lang. At ang nagbayad ng tunay na presyo, yung mga taong mababaon sa gasol, di ba? Pangatlo, kung gusto ko na pag-usapan ng moral responsibility itong influencer na to. At dito medyo philosophical na tayo dito, okay? Meron na tayong konsepto na ethics na tinatawag na moral complicity, okay? Moral complicity. Ibig sabihin, kahit hindi ikaw ang direktang gumagawa ng masama, kung ikaw ay nagbigay ng daan, di ba? Kung ikaw ay nagbukas ng pinto, okay? Kung ikaw ang nag-normalize, kasabwat ka na yan. Okay? Si Miss Ivana kasi dito, no?
Hindi siya na nagpapatakbo nitong siwad nito, okay? Hindi siya na nagpapadeposit ng mga tao. Pero siya ang muka. Siya ang muka. Siya ang nagpaparamdam na okay lang. Ang lahat tayo, ito siya ang gumagawang feel good at wholesome ng isang bagay nasa essential ng predatory. At yan ang mga yan ang mas mapanganib dito, no? Kasi kapag ang predatory marketing ay nakabalo sa ngiti ng isang maganda at sikat na influencer, hindi mo na makikita ang panganib, no? At isa pa, no, masters, tingnan natin itong yung numbers. 7 million likes, 5.7 million comments, million shares. Yan ang scale ng exposure na makuha itong page na yan. Okay? At sino ang nagdi-deliver nun? Si Ivana? So, oo. May moral responsibility siya dito. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na nagtatrabaho lang ako. Okay? Kapag ang trabaho mo ay magpasok ng milyon-milyong tao sa panel ng online G-Work o GASO. Pangapat, gusto kong i-address na tanong na mag-follow ka lang naman, wala naman mawawala. Well, ito rin yung isa sa mga fallacy natin dito, no? Ang assumption na walang cost ng isang simpleng action, okay? Pero sa digital economy, ang attention mo ay currency, okay? Ang follow mo ay access, no? Kapag nag-follow ka, bibigyan mo ang isang C-word ng permiso na kausapin ka araw-araw. At ang mga algorithm ng social media ay gagawin ng lahat para ipakita sa iyo ng content at na engage ka, no? Lalo na kung G-word related nito, okay? So isa pa, no, hindi lang ikaw ang nag-follow, no? Minsan yung mga tao sa circle mo, yung circle of friends mo, no, na sa community mo, yung mga kaibigan mong gipit sa pera, diba? Yung mga kamag-anak mong vulnerable sa itong gasol, no? Nakikita na nila yan, okay? Dahil nag-engage ka, okay? Lumalabas din sa feed nila, okay? So, ang follow mo ay hindi lang para sa iyo, okay? Yan ay ripple effect, no? Ripple effect. At yan ay hindi mo nakikita dito, okay? Panglima, ito ay yung, ito yung masakit dito, no? Meron nagsasabi sa mga comments na sabi niya, ang bait naman ni Ivana, nagbibigay ng iPhone. At dito ko gustong itanong, no? Sino pa talaga ang nagbibigay? Si Ivana ba? O yung mga, itong C-word na to? Kasi kung batay sa mismong video ni Miss Ivana dito, sabi niya, gusto ko rin na magpasalamat sa aking CP Fund kasi gusto ko lang talaga na marami na mabigyan kaya tutulong sila. Pero okay. Ibig sabihin yun, itong brand na to ang nagbabayad. Okay? Si Ivana ang endorser. Okay? So, yung generosity na nakikita mo, hindi generosity ng tao. Okay? Marketing budget yan ng isang G-word company. Okay? At yung marketing budget na yan ang galing sa pera ng mga natalo. Isipin mo yun, ang iPhone ay na mananalo ng isang tao ay binili ng pagkatalo ng 1,000 iba. Okay? So mga story, so ito masasabi ko lang dito sa itong video na itong aking content na to, yung topic na to. Simple lang to, no. Hindi ko sinasabing masama si Miss Ivana dito, no. Hindi ko sinasabing masama si Miss Ivana Lau dito bilang tao, okay? Hindi ko siya kilala personally, okay? Parati ko sinasabi yan, even sa mga ibang influencers dyan. Hindi ko siya kilala personally. Pero ang ginawa niya sa video na ito, may accountability dyan. Okay? May accountability yan, no? Kapag may platform ka ng milyong-milyong tao na nakikinig sa iyo, okay? May responsibilidad kang hindi gamitin ang influensya mo para magbukas ng pinto sa mga bagay na pwedeng sumira ng buhay ng tao. At sa mga stories natin, no, sa mga ka-stories ko na nag-follow dito sa itong page na to, no, dahil giveaway na ito, no, hindi kita ginajudge, hindi ko kayo ginajudge. Naiintindihan ko yun, okay? Naiintindihan ko, mahirap ang buhay, no? Sino bang ayaw ng libreng iPhone, di ba?
Pero ang hinihingi ko lang i-unfollow mo lang. Favor lang, okay? Favor ko lang sa inyo Please pa-unfollow mo na ito, okay? I-block mo itong page na yan. Linisin mo yung mga feed mo kasi ang libreng iPhone na hindi mo naman sure kung mananalo ka, okay? Hindi katumbas na kapayapaan ng isip mo at ang proteksyon ng pamilya mo, okay? Ang totoong tanong dito ay hindi na hindi ganito na kagagat ba ako sa giveaway. Ang dapat tanong dito handa ba akong maging bahagi ng sistema na kumikita mula sa pagkalugi ng kapwa ko Pilipino? Well, sana naman sana ang sagot natin lahat ay hindi. So, yun mga stories, yun ang aking random reaction podcast para sa araw na ito. Kung may punto tayo rito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. So, mga stories, at sa tingin nyo dito, comment down below, ano bang sa inyo dito, okay? Ako pala si Brian, dito sa ating channel, mag-isip tayo ng malalim, mga stories, at laging tandaan, ang pinakamahirap na bagay na ipamimigay sa iyo sa isang bagay ay may kapalit na hindi mo agad nakikita. At mga stories, hindi kayo matatalo dito pag ikaw ay nag-join dito sa aking membership. For as low as 39 pesos a month, mapapanood din na mas maagang mga videos ko ng mga membership membership first, early videos, na real time na i-upload ko pagkatapos sa rendering na tuwing gabi, makikita mo na on the spot, okay? So, yun ang daming kong mga pending siya para to public na yun, okay? So, kayo ang kaunaan na mapapanood itong video na to. So, yun lang mga stories. At saka shoutout pala dito sa sa aking ito sa aking sa lower left sa stream. Okay? Thank you so much and have a great never ending stories. Bye.